Second Thessalonians chapter 3 sa ating pong Bible in the New Testament. Chapter 3 verse 11. Ano, nabigyan pa dyan eh. Ba't din? Bakit dyan? Now God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you, to the end to establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all saints. Okay. Nais ang Panginoon that you will increase and abound in love toward one another and toward all men, even as we do toward you. Okay? And in Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 5. Servants, sabi niya, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling and singleness of your heart, as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bound o Lord. Okay. So pwede nyo ilagay sa inyong puso mo na ang trabaho mo ay ginagawa mo para sa Panginoon. Okay? As if, sabi niya dito, you are doing with goodwill doing service sa verse 7 as to the Lord and not to men. Okay. Pakibasa na sa Tagalog yung verse 7. Na may mabuting kalooban ay gumagawa ng paglilingkod gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Okay. Kasi kung tao ang ating tinitignan lamang at tayo kapaitan, we will have envy. Okay? Hindi po magiging tama, no? Ang ating pong, hindi natin na ibibigay yung magandang serbisyo. Do always your work as you are doing it to the Lord. Sa inyong pananahi, kapag hindi sa Panginoon at ang iniisip mo ay gumagawa ka lang para sa tao, siyempre para sa iyong boss, kahit sino ang iyong pinagtatrabahuan, you are going to do good. And who will reward? Sino ang magbibigay ng gantimpala? Makikita ba ng Diyos ang aking ginagawa? Yes. Sabi niya sa verse 8. Okay. Sister, pakibasa mo sa verse 8. Tagalog. Nalalaman na anumang buting bagay ang ginagawa ng sino mang tao, ay gayon din ang tatanggapin niya sa Panginoon, maging siya man ay alipin o malaya. Okay, tignan ninyo.
In the Old Testament, hindi mo ang kanyang buhay. Okay? May nagmamayari sa iyo. Ngayon, kung pwede ka pa rin na ikaw ay gantimpalahan when you do good. May example tayo dito, diba? In the Old Testament, okay, ang pangalan niya ay si Joseph. Dapat si Joseph, hindi maganda ang kanyang trabaho. Bakit? Hindi naman siya talagang trabahador. Siya ay isang favored son. Out of 12 children, siya ang paborito. Kaya lang, dahil nainggit ang kanyang mga kapatid, anong ginawa sa kanya? Siya po ay binenta. Binenta bilang alipin. Siya po ay ipinasa sa Egypt. Binili rin siya doon sa Egypt. Ng isang sundalo. Nilagay siya sa kanyang bahay para siya ay magtrabaho. Pero anong ginawa niya? Pinagbuti niya ang kanyang trabaho. Okay. Siya ay na-promote. Tignan ninyo. Imbes na siya po ay yung kanyang puso ay yung bang magagalit kasi kapag hindi tama, hindi magandang trabaho mo, di ba? Tignan niyo yung pananahin yung imbes na straight kapag galit ka, ilukin mo. Totoo yan. Tayo apektado. Okay. Now the difference is you are going to do it as if the Lord, parang ang Panginoon ay siya ang nakakita sa iyo. That is why kahit walang boss, wala kang supervisor, ano yung nasisipin mo? Dapat maganda ang aking trabaho. Amen? Okay. Now if you want to go ahead, there are things na aking kinopya dito, the principles of work. If you want na ikaw ay yung aangat. Okay. Kung gusto mo ikaw ay aangat. If you want to get ahead, una, tignan po ninyo yung principles na ito. Una, huwag kang magsayang ng oras. Okay? In the Bible, it says, redeem the time. Sa ating pong pagtatrabaho, tingnan po natin, marami tayong sinasayang na panahon. Okay? Kaya nga, alam nyo, yung iba, kulang sa kanila yung araw ng pagtatrabaho. Sino nakapanood sa inyo ng ang tawag dito ng In Search of Happiness? Okay? Alam niyo yan? Sino yung nakapanood doon? Si Will Smith. Kilala yung artista? Will Smith. Si Carlo lang yan. Alam niyo, kapatid, bumagsak ang kanyang buhay, naging homeless, salesman, and then naging wala talaga. Walang-wala. So, ang kailangan niya mag-apply ng trabaho kasi meron pa siyang anak. Iniiwan niya sa daycare yung anak niya, tapos mamaya nagtatrabaho sa gabi, hindi nila alam kung saan pupunta. Napanood nyo na, hindi napanood. Kung minsan pupunta sila doon sa public toilet, ilalak niya at doon matutulog siya doon. Kasama ang kanyang anak. Public toilet. Okay? Para mag-ayos siya, para magsuot ulit ng kanyang coat. Pupunta mag-apply. Alam niyo, binigyan siya ng apprentice. Apprentice sa isang company na, yung bang, tawag doon, magiging parang ahente. So marami siyang tatawagin ng mga ahente. Marami sila. Maraming mga tatawagin na ahente, and then make a transaction. Okay. Ang napansin niya, isang ganito, pansin niya, na
sayang yung kada minuto. Yung kahit yung pag-ihi, sabi niya, sayang yung time. He wants to get ahead. Okay? Kaya napansin niya, kung hindi siya iinom, kasi habang umiinom ka, pupunta ka doon, kukuha ng glass of water and then you drink, mapupuno na naman ito, and then mamaya, magta-time out ka, pupunta ka na naman. CR, babalik. Sayang yung time. Sabi niya, so, binawasan niya yun, and then he work. Tinitingnan niya lahat, yung kada minuto. Hindi niya namalayan. Hindi niya namalayan. Lumipas ang mga time ng apprenticeship. Tapos mamaya, tinawag siya ulit. Doon sa yung dati nag-interview sa kanya. Kasi mag-e-end na. Kasi he will determine kung siya ay magtutuloy o hindi. Okay. Alam nyo, tinanggap siya as a partner. Partner. As a partner. Okay. Sa bahay, ilan ang sinasayang natin na oras. Yung iba, pagdating sa bahay, meron pang ibang, sino sa inyo merong iba pang business pagkatapos dito? Meron? Sideline? Ngayon, alam nyo, 60 years old na ako sa February. Sabi, 60 ang February. Meron na bang senior citizen din? Wala pa? Wala. Senior citizen. Isa pa lang. Hindi mo ka. Senior song na lang. Senior citizen na ako. Sabi ko, habang nagsi-senior citizen ako, hindi na yung magre-retire ang inisip ko. Ngayon, nag-enroll ako para mag-aral. Nag-aral. Para yung oras ko, imbes na manunod ng TV, meron akong ginagawa, kaya binigyan na ako ng mga libro na babasahin. Ganito kakapal na Wilmington, Right to the Bible. Meron isang student book, meron textbook, tapos merong Bible na aking babasahin. Every day. Makita po ninyo. Parang sabi ko nga, after 1 week, napasubo yata ako.